Hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, phone comparison na natin yung dalawa sa bagong labas ngayon na smartphone na gustong-gusto nyo i-comparo. Vivo Y21D versus the Honor X7D. Ano kaya ang maganda sa inyo na smartphone na merong all water protection? Tara, check natin. So and for today's video, marami rin nagre-request na gumawa tayo ng phone comparison about the Vivo Y21D and the Honor X7D. So yun nga, gagawa na tayo niyan. At bago tayo mag-start, kung interested kayo makuha ito na sobrang mura at bagsak presyo, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Dahil dito sa ating View Products, bagsak lang ang presyo ng mga to. Ang layo sa kanilang SRP. So sa Honor X7D, ang SRP niyan for the 8GB 256 is around 9,000 pesos. While the 512GB is 10,000 pesos. Pero magandang balita, pag binili nyo yan dito sa ating View Products, mura lang ang Honor X7D. Yung 256 around 7,000 pesos, pwede nyo siya makuha. And yung 512, wala akong ganun nakikita sa online. Pero ang hula ko, there's a possibility pwede nyo siya makuha ng 8,000 pag naging available sa online. Kasi meron pa po tayong voucher. Meron kayong discount voucher dito sa ating View Products na makukuha pag dito kayo bumili sa ating video. While on the other hand, the Vivo Y21D ay merong SRP yan na around 9,000 pesos din for the 6GB 256. Tapos 7,000 plus for the 4GB 4GB 128. Pero magandang balita, yung 4GB 128 niya, pwede nyo lang makuha yan ng around 5,800 or 6,000 pesos dito sa ating View Products. Kaya dito lang kayo bibili ng mga smartphones na to kung gusto nyo makuha pa sila ng mas mura at mas sulit sa mga presyo nila. So again, itong dalawang smartphone na to ay minamarket ngayon ni Vivo and Honor na merong water protection. Merong minamarket dito sa Vivo Y21D na nilulublob sa tubig. So Honor X7D ganun din. Parang tinatalsik-talsik nila sa tubig or sinasaglit nilang submerge sa tubig ng ganun. So dito sa ating video na to, bibigyan ko kayo ng thoughts kung ano ba ang masulit at ano ba ang meron talagang solid na water protection. So yung next mga ka-J-Vlog is gusto ko share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. Ano ba ang pinaka maganda dito sa dalawang smartphone na to. Unahin na natin yung kanilang water protection or water resistant. So again, ang Honor X7D ay merong water resistant yan na IP65 water and dust resistant. Dito sa Vivo Y21D ay merong IP rating yan na IP68 water and dust resistant, IP69 and IP68. So ito, sa mga hindi po aware sa mga ingress protection, bibigyan ko kayo ng konting tips about dito sa mga to. Nalulungkot kasi ako minsan sa part ng Honor X7D na minamarket to ng iba na nilulublob nila sa tubig na hindi talaga recommended yan kahit yung ginaganyan mo sa tubig na sinasubmerge mo talaga sila ng sinasubmerge sila, binabalik, sinasubmerge. Hindi po recommended yan. Hindi po recommended yan. Kasi ang IP66 pababa, yan po ay yung mga werong water resistant na pwede lang matalsikan ng tubig with certain kind of pressure. IP67, 68, and 69, yan po yung mga water resistant na pwede talagang malublob sa tubig, yung pwede talaga silang masubmerge. So, IP65, yes, may protection yan sa tubig, pero yun nga lang, pag kunyari umuulan, heavy rain, nababad sa talsik ng tubig yung smartphone nyo, ayan, may ganyan siyang protection. Siguro pag na-accidental drop nyo yan siya ng few seconds sa tubig, tapos kinuha nyo again, consider yan. Pero pag nilublob nyo ito sa tubig ng 1 minuto lang siguro, there's a possibility na ma-compromise yung loob niyan kasi mababa lang ang IP rating niyan. While on the other hand, the Vivo Y21D, yan talaga yung legit na pwede nyong malublob sa tubig. Yan yung mga smartphone na merong IP68. Yung ingress protection ng Vivo Y21D ay nakikita natin ingress protection ng iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, yung mga flagship level na pwede masubmerge sa tubig. Meron ding protection yan dito sa Vivo Y21D. Yan po yung legit na pwedeng masubmerge sa tubig with certain time and certain depth. So, IP68 ay pwede masubmerge sa tubig within 30 minutes lang at merong certain na lalim lang. Okay, so meron ding feature ang Vivo Y21D na underwater shots. So, pwede kayo mag-take ng underwater mode ang Vivo Y21D and after nun,
pag aalis na kayo sa mode na yun, magre-eject siya ng tubig. So, yan yung mga legit na pwede talagang masubmerge sa tubig ng mga smartphone, yung Vivo Y21D. Kaya yan yung isang advantage na tong smartphone na to dito sa Honor X7D. Pero the main problem is, mako-compromise ito yung RAM at ROM niya. So, yun nga, ang pinakamababa lang na RAM nito is yung 4GB of RAM and 128GB. While on the other hand, the Honor X7D is merong pinaka-minimum 8GB 256. 7,000 plus pwede siya makuha, 5,800 or 6,000 yung Vivo Y21D. Sabihin na natin 1,000 plus ang kanilang price difference. Maliit lang, kaya marami naguguluhan. Magpa 4GB 128 ba ako na merong IP rating na mataas sa pang flagship, o dito na ako sa double the storage, double the RAM, dito sa Honor X7D, pero magiging maingat na lang ako, pero meron siyang water protection. Again, meron pong mga water, eto marami na naman kasi ako nakikitang comment na hindi naman yung waterproof, ba't mo nilulublob? Meron pong mga water resistant na pwede malublob sa tubig. Yan na nga po, 67, 68, and 69 water resistant rating, okay? So, yun lang naman ang nakakalungkot na part sa Vivo Y21D, yung 4GB of RAM lang talaga. Kasi hindi na dapat talaga yan nilalagay sa ganitong mga presyo ng smartphone. Pero based on my observation, siguro yan yung isang reason kung bakit nila nilagay ang 4GB para ma-achieve ang mataas na ingress protection dito sa smartphone na to. Pero yung 4GB, nagamit ko naman siya or useful din naman siya, no worries. Nakapaglaro pa ako ng ML dito ng COD or Honor of Kings sa Honor X7, sa Vivo Y21D, even though 4GB of RAM siya. Pero again, sa iba kasi, tulad na lang sa mga medyo picky sa specs, hindi na talaga perfect fit ang 4GB of RAM sa inyo. Okay na okay or advantage ng Honor X7D yung kanyang mas malaking RAM at ROM, okay? So, yan yung isang advantage ng Honor X7D sa Vivo Y21D. Mas merong plenty of storage and RAM ang Honor compared sa Vivo Y21D. And yun nga, when it comes sa chipset, so sa chipset, 7225 versus Qualcomm Snapdragon 685. For me, I'll go for the 685. Pareho sila na hindi naman bagay yung specs nila sa kanilang presyo SRP. Kaya nga, parati kong sinasabi sa inyo, kunin nyo dito sa ating View Products para naman din makuha nyo ng mas sulit yung specs nila sa mas murang halaga lang. Ayun, next, ayun nga, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, yung makukompromiso talaga sa Honor X7D is yung kanyang chipset. Nag-offer sila, target nila when it comes sa storage talaga. Parang ang target talaga ni Honor dito sa sa Honor X7D is yung large storage. Parang yan yung advantage nila. Pero magsasacrifice kayo ng chipset. So, yung 685 talaga is a big no-no for its price range. Hindi talaga yan perfect fit. Kaya, maganda naman, yung 7,000 pesos niya, ayan, medyo bumabagay din naman yan mga ka-J-Vlog. Kaya again, when it comes sa presyo, depende na lang talaga kung magkano nyo makukuha yung smartphone. So, kaya sinasabi ko sa inyo, parati kong ina-advise dito kayo bumili sa ating View Products dahil below SRP talaga itong mga smartphone na to dito. Kahit naman yung Vivo Y21D, hindi perfect fit din yung specs niya sa kanyang SRP, kaya mas maganda makuha nyo sila ng mas mura. Next, usapang camera tayo. Sa Honor X7D mga ka-J-Vlog, mataas yung ma-offer niya na megapixel. 108 megapixel camera compare sa Vivo Y21D na 50 megapixel. Pero based sa aking observation, nung na-camera test ko itong dalawang smartphone na to, hindi naman sila nagkakalayo ng quality. Pareho naman maganda mapoprovide ng dalawang smartphone na to. Even though yung Honor X7D is merong mataas na specs ng camera or megapixel, pero specs-wise, yes, advantage yan ng Honor X7D compared sa Vivo Y21D. Pareho rin useless ang kanilang mga pangalawang camera. And when it comes sa selfie camera, mas mataas pa rin ang megapixel ng mga Honor X7D. So, syempre, specs-wise, when it comes sa camera, panalo dito ang Honor X7D. Susunod yung design, pareho naman maganda yung design na mo-offer ng dalawang smartphone na to. Kaya when it comes sa pagpili sa design and aesthetic, more on magugustuhan nyo dito is yung more on talaga depende. Kasi sa Vivo Y21D, ang usually in-offer niyang colors is fun colors. Sa Honor X7D, parang mas serious or more premium colors. So, mas nagustuhan ko yung yung color na in-offer din ng Honor X7D, yung kanilang Desert Gold ba yun? Na siya, parang kakulay siya ng 16 Pro Max. So, very minimalist siya, pero premium siyang tignan. Same din na sa Vivo Y21D,
minimalist yung design, pero aesthetic siyang tignan, di ba? So, pareho naman, maganda yung design ng dalawang smartphone na to. Pero Lods, ikaw kung natatanungin dito sa dalawang smartphone na to, since gamit mo na sila pareho, ano mas maganda para sa'yo? For me, mas gusto ko yung color na ma-offer ng Honor X7D. Speakers naman, advantage ng Vivo Y21D kasi dual stereo speaker siya at meron pa siyang volume na up to 400%. Sa Honor X7D, I think single speaker lang siya. Kaya kung loudness and bass quality ang titignan, mas panalo dyan ang Vivo Y21D. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa battery. So, syempre, maraming consumers ngayon, ang buying factor nila is battery capacity. No worries, parehong malaki yung battery na ma-offer ng Vivo Y21D at ng Honor X7D. Pareho sila na merong 6,500 mAh na removable battery. Pareho rin sila na merong charging rate na mabilis. Sa Honor X7D is 35 watts, sa Vivo Y21D is 44 watts. So, syempre, mas mabilis mag-full charge ang Vivo Y21D. Pero buti naman dito sa Honor X7D, na-meet niya naman yung minimum requirement for a fast charging rate sa 6,000 mAh battery capacity. Pareho sila mabilis mag-charge pero mas mabilis lang ang Vivo Y21D. So yun mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison between dito sa dalawang smartphones na to, and hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision kung ano man ang bibili nyo dito sa dalawang smartphone na to. So yan ang pinaka main question, ano ba ang pinakamagandang bilhin? Vivo Y21D ba or the Honor X7D? Medyo magulo, medyo mahirap mamili between dito sa dalawang smartphone na to. Nagdedepende talaga sa budget and preference. So siyempre mas mura ang Vivo Y21D compare sa Honor X7D, pero ang main compromise dyan is yung storage. And yung RAM. 4GB 128 lang yan, mas affordable nga siya. Pero dito sa Honor X7D, 7,000 pesos siya, meron ka ng 8GB 256. For me, when comparing these two smartphone, pagdating sa chipset, mas better pa rin ang chipset ng Honor X7D compare sa Vivo Y21D. Pero ang maganda naman dito sa Vivo Y21D na huge advantage sa Honor X7D, ito yung legit na pwede pumasubmerge sa tubig. Kaya kung naghanap kayo ng ganyang smartphone na talagang may all-rounder protection sa tubig, Vivo Y21D is a must-have para sa inyo. Pero yun nga lang, ang pinaka deal breaker talaga sa Vivo is yung RAM na in-offer nila for its price. So yung 6GB 256 around 7,000 pesos, yan talaga yung magiging pwede nyong i-compare sa murang variant ng Honor X7D. Kung ikaw pa pipiliin, Lods, ano ba ang pipili mo sa dalawang smartphone na to? Honor X7D ba or the Vivo Y21D? For me, my answer dyan mga ka-J-Vlog, I'll go for the... Mahirap talaga mahirap. For me, I'll go for the Vivo Y21D. Kasi doon sa 7,000 pesos niya, pwede rin 6GB and 256 kung itatapat mo siya sa Honor X7D. Dahil makukuha mo dito sa 6GB 256 niya, is yung protection talaga sa tubig na pwede siyang masubmerge. Yun yung isang advantage talaga ng Vivo Y21D pero sa Honor X7D at meron ng dual stereo speakers. Pero don't get me wrong, Honor X7D, napakagandang smartphone yan. Pero siguro mas magandang, mas binabaan pa nila yung presyo niyan, especially the 512. Pag binabaan pa nila yung 512 niyan, ang daming bibili niyan. Siguro mas okay makuha niyo yung 512 ng 7,000 tapos yung 256 sa 6,000 to 5,000 pesos. Mas better mga ka-J-Vlog. Pero again, dalawang smartphone na to ay maganda, nasa preference na lang yan. Pero kung tatanungin, pareho ko silang na-try, pipiliin ko ang Vivo Y21D dahil sa kanyang protection. Pero kung pipiliin ko storage, I'll go for the Honor 7D and doon sa kanyang chipset. Kaya kung gusto nyo makuha ng mura itong dalawang smartphone na to, nandito yan sa view products natin mga ka-J-Vlog. Add to cart nyo na yan dahil meron po kayong special voucher na makukuha na up to 1,000 pesos off pag dito kayo nag-checkout sa ating video.